Maraming salamat sa panonood ng video ko, kakalbo. Kalimitan sa mga nagtitinda at vendor, ayaw nilang ituro ang secret sauce nila. Pero syempre, hindi tayo ganun. Kaya ituturo ko, kaibigan, at isi-share ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng sauce ko. Eto nga lang pala mga rekado na kailangan ko: asukal, magic sarap, paminta, asin, cassava starch at cornstarch para sa pampalapot. Hindi nga pala ako gumagamit ng harina dahil mas magandang pagkalapot niya kung cassava at cornstarch ang gagamitin. Una ay magsalin ka ng 15 cups of water sa kaldero mo, kaibigan. Yung 15 cups of water, sakto lang yon para sa kalahating kilong asukal. Kanya-kanya nga pala tayong diskarte sa pagluluto ng sauce, at ito ang diskarte ko na isi-share ko sa inyo. Hindi nga pala sobrang tamis ang sauce ko, pero hindi rin siya ganon katabang, katamtaman lang at balanse. Kasi pag sobrang tamis, mabilis makaumay. At kung matabang naman, syempre, madidismaya yung customer natin sa sauce. Kaya yung sauce ko ay saktuhan lang. Nilagay ko nga lang pala yung kalahating kilong asukal, 2 kutsarang asin, 1 pack ng magic sarap, at 1 kutsaritang pamintang pino. At yan nga lang pala mga rekadong nilalagay ko sa sauce ko. Kung susumahin, hindi ka gagastos ng 100 para sa sauce. Tapos mekos-mekos lang natin yung kakalbo para maghalo-halo yung rekado. Hindi na nga pala ako naglalagay ng toyo dahil yung kulay pa lang ng asukal ay kulay itim na. Negro nga pala na asukal ang bilhin nyo para hindi nyo na kailangan maglagay ng toyo. Dahil yung ibang customer ay ayaw ng toyo. Tapos mag-separate ka ng 2 cups at iset aside mo dahil doon natin lulusawin yung cornstarch at cassava. Isaalang lang natin to hanggang kumulo. Pasensya na nga pala, hindi ko pala gaanong naitutok yung camera. Yung tinabi natin kanina na 2 cup, dito natin ilalagay yung pinagsamang cornstarch at cassava starch. 1/4 cup nga pala ang gamit ko, kakalbo. Tig 1 kalahating takal ng 1/4 cup ang pagsasamahin mo. Pero kung mas maraming sauce ang gagawin mo, edi doblehin mo na lang din yung amount. Tapos syempre, mekos-mekos ulit natin yan hanggang malusaw yung cornstarch at cassava. Ito ang magpapalapot sa sauce natin. Ibang-ibang pagkalapot nito kesa sa harina, mga kalbo. At habang inaantay ko ngang pakuluin yung sauce, pinatulong ko muna yung mga anak ko sa gawain namin sa pagtitinda. Sila nga palang 2 ang katulong ko sa pagtitinda, mga kalbo. Pinapagawa ko sa kanila yung mga bagay na alam kong kaya nilang gawin. Lagi nating tatandaan, kalbo, na habang bata pa yung mga anak natin ay turuan na nating tumulong sa mga gawaing bahay at sa mga magulang nila. Para sa paglaki nila ay hindi na tayo mahihirapan. Kasi sa totoo lang, kawawa ang magulang na binibaby at tinotolerate ang mga anak sa mga gusto nilang gawin. At okay na, kumukulo na yung ating sauce, mga kalbo. Ilalagay na ngayon natin yung nilusaw natin kaninang cornstarch at cassava starch. Kung sa tingin mo na hindi pa siya ganun kalapot at hindi ka pa satisfied sa lapot ng sauce mo, okay lang yan, kakalbo, dahil mainit pa naman yung sauce. Sa oras na lumamig yan, dun mo makikita ang tunay na pagkalapot niyan. Hindi mo kasi pwedeng sobrahan ng cornstarch at cassava dahil baka mamaya magbuo-buo na yung sauce mo at mahirapan na yung customer mo sa pagkuha ng sauce nila. Ilang beses na kasi nangyari sa akin yon. Tapos pakuluin lang ulit natin siya ng 1, 2 hanggang 3 minutes. Huwag nating tatakpan, mga kalbo, dahil sa oras na takpan mo yan ay aapaw yan at matatapon yung sauce mo. At eto na, mga kalbo, yung sweet sauce ko. Ang diskarte ko naman para magkaanghang ay hindi gaya ng ibang diskarte ng normal na ginagawa ng isang vendor, kung saan hinihiwalay niya yung sauce at niluluto niya ulit at saka niya nilalagyan ng sili. Sa akin, dinediretso ko na yung sili sa isang lagayan.
Ganito kasi ang ginagawa ko. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, meron at merong matitirang sauce. At para makatipid ako sa gasol at hindi ako magdalawang salang, ganito na lang ang ginagawa ko. Nilalagyan ko na lang ng sili yung isang lagayan at doon ko hinahalo. Huwag kang mag-alala, maanghang pa rin yang kakalbo. Sa katunayan nga, mas maanghang pa yan kaysa sa niluluto. Kanya-kanya tayong diskarte at yan ang diskarte ko. Para pag may natirang sauce, nilalagay ko lang sa rep. Tapos kinabukasan, isasama ko ulit siya sa pagluto. At kinabukasan, ganito ulit ang teknik na gagawin ko. Hindi na ako magdadalawang salang para lang pagsalangan ng maanghang at ng matamis. So hanggang dito na lang. Sana may naitulong ako at may na-share akong teknik sa inyo. Salamat sa panonood. Follow for more kakalbo. Thanks for watching.